Magandang gabi po mga kapatid at mga kaibigan sa atin pong programa. Sa bawat nakikinig ngayong gabi, atin pong pinapaabot ang ating mga mainit na pagbati sa pangalan ng ating Panginoon. At kumusta po tayong lahat habang patuloy po ang ating naramdaman sa ating paligid na hanggang ngayon ay wala pa pong vaccine mga kapatid, at tayo din po ay patuloy na nananalangin sa wisdom ng Panginoon ay ang mga scientist at mga doktor ay makasumpong ng solusyon mga kapatid. On the other hand, ay ating pag-aral ang salita ng ating Panginoon na pinakamabisa sa lahat. At ito po ang ating sandata at pundasyon mga kapatid. Sabi po ng isang mangangaral, kung sa isang gusali, pwede tayong mag-renovate sa bandang itaas at hindi po mahirap. Ngunit kung ang pundasyon ang mayroong diferensya, may mali mga kapatid, mahirap na po mag-renovate sa pundasyon dahil doon nakatayo ang bigat ng gusali. Now, sa pag-aaral ng salita ng ating Panginoon, napakahalaga na maging tama at wasto po ang ating pundasyon upang ang gusali na ating tinatayo ay matibay mga kapatid. Yan po ang ating layunin. Yan ang ating goal sa ating pag-aaral ng salita ng ating Panginoon. Matibay po ang ating pundasyon mga kapatid. Tayo po muna ay darako sa pananalangin at atin pong inanyahan kayo na manalangin po tayo at hilingin natin ang pangunguna ng Panginoon ngayong gabi sa ating pag-aaral. Purihin ka, dakilang Diyos. Salamat po ngayong gabi sa muling ipinagkaloob mo, Ama, na pagkakataon upang aming pag-aaralan ang iyong salita, O Diyos, sa aming kapanahunan. Panginoon, hiniling po namin ang iyong karunungan na sumaamin. Gamitin mo ang iyong lingkod, Panginoon, ngayong gabi na magdadala na iyong salita at maging sa bawat makikinig at nakikinig, Panginoon. Abutin mo sila at ang iyong kapangyarihan ang siyang kumilos sa kanilang buhay. Lord God, I pray for spirit of understanding, Panginoon, at maging ang kapahayagan ay sumakanila. Buksan mo ang kanilang mga pandinig at kaunawaan. Aming inaangkin sa iyong mga kapangyarihang pangalan. In Jesus' name. Amen. Amen. Basahin po muna natin mga kapatid ang aklat ng mga gawa. Chapter 1, verse 6 hanggang 8. Ito po ay senaryo before umakyat ang ating Panginoon, bumalik sa langit at nawala sa paningin ng kanyang mga alagad. Sa verse 6 ng Book of Acts, chapter 1, itong sabi, When they therefore were come together, they asked of him, saying, Lord, wilt thou at this time restore again the kingdom to Israel? Verse number 7, And he said unto them, It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in his own power. Verse number 8, which is very familiar, halos ng lahat. But ye shall receive power. Na ito po ay in conjunction doon sa verse 7, It is not for you to know the times or the seasons which the Father hath put in His own power. So may mga kapangyarihang ni-reserve ang ating Ama na hindi niya ibinigay sa mga believers. But, verse 8, Ye shall receive power after that the Holy Ghost is come upon you, and ye shall be witnesses unto me, both in Jerusalem and in all Judea and in Samaria and unto the uttermost part of the earth.
So ito pong ating pag-aaralan ngayon mga kapatid is the pathway of the gospel from Jerusalem to the ends of the earth. Kung paano nakarating mula sa Jerusalem. Now, kung ating basahin yan, it's only one verse. Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Pero kung ating tingnan sa aktual na pangyayari mga kapatid, it takes hundreds and even thousands of years before ito na fulfill, mga kapatid. So ating tingnan ngayon ang history, more on history mga kapatid. Dahil may nagsabi, if we have the knowledge of our past, we can have a better perspective of our future. So sa paglilingkod, ganun din po mga kapatid. Kung mas malalim po ang ating nalalaman sa history, sa pinagdaanan ng salita ng Panginoon, ng Iglesia, mga kapatid, we can have a better perspective of our future, also based on the Scripture or the Word of God. So, salamat sa ating Panginoon. Now, noong AD 70, now, sinabi ng ating Panginoon somewhere in 33 AD, yung Book of Acts, yung record ng Book of Acts, yung event na yun mga kapatid. Somewhere in 33 AD, about 37 or halfway mga kapatid. 37 years after nung sinabi ng ating Panginoon. Which is kung ating tingnan, one time, ang ating Panginoon, doon sa aklat ng Lucas, mga kapatid, meron siyang sinabi. Kung ating basahin yan, sa 21, verse 20, na tiningnan ng Panginoon ang Jerusalem at ang templo particular. At ang sabi ng Panginoon, O Jerusalem, Jerusalem, I have come to you to gather. Ngunit ang sabi ng ating Panginoon, you have rejected the day of visitation. There will come a time that you will be scattered. And Jesus was prophesying sa pangyayari ahead at na-fulfill nung AD 70. At kung ating tingnan mga kapatid, under General Titus of Rome, inatak ang Israel noong 70 AD to the point na sinira nila ang templo at na-fulfill ang sinabi ng ating Panginoon. The city will be laid in waste and shall be led away captive into all nations until the times of the Gentiles be fulfilled. Hanggang ang panahon, kapanahunan ng mga hentil ay matutupad. So ito po ang ating titingnan ngayon mga kapatid, itong kapanahunan ng mga hentil. Dahil bahagi sa kapanahunan ng mga hentil ay ang kaligtasan na napunta din sa mga hentil. Ibig sabihin, ito po ay people outside of Israel. Now, of course, kung ating pag-aaralan mga kapatid, sa paningin ng ating Panginoon, meron siyang tinawag na mga tao, hindi na Jew, hindi na Gentile, hindi na Greeks, but church. Ito ay iglesia na lahat ng tao na tinawag sa isang katawan, mga kapatid. But Jesus was telling truth na from that point, mga kapatid, meron pong pangyayari na i-attack ang Israel and shall lead away the people of Israel captive into all nations, sa lahat ng mga bansa. Until the times, mayroong kapanahunan, mga kapatid, ng mga hintil na matutupad. So, yan po ay nangyari 70 AD na inattack ng Roman Empire ang Israel and then sinunog. And then from that moment on, sila po ay nagkaroon ng diaspora. Kumalat sila, mga kapatid, sa lahat ng mga bansa. At kung ating i-fast forward sa history, nabuo na lamang sila ng isang bansa noong May 1948. So, napakahaba panahon. Napakatagal nilang kumalat sa ibang bansa, mga kapatid, at nabuo sila muli, 1948.
It's almost impossible. It's a great miracle sa isang bansa na nawala for more than 1,000 years, about 1,900 years, na kumalat sila mga kapatid at nabuo sila muli. At maging ang kanilang culture ay nabuo at ang kanilang belief ay nandun din po mga kapatid dahil may pangako ang Diyos sa kanila. Now, ano ang pinagdaanan mga kapatid ng iglesia? Dahil the first church was born in AD 33. Yun yung nangyari doon mga kapatid sa upper room. At ang unang preacher mga kapatid ay si Apostle Peter. Book of Acts chapter 2. Doong mayroong kapistahan ng Pentecostes at ang lahat ng mga tao mga kapatid halos sa nearby mga kapatid dahil noon ang piyesta na Pentecost ay pumunta sa Jerusalem. At sa araw na yun ay binuhos ng Diyos ang kanyang banal na espiritu. At natupad ang sinabi ng Panginoon, wait in Jerusalem sa kanyang mga alagad until you will be empowered or endued with power from on high. Maghintay kayo sa Jerusalem hanggang kayo ay mabigyan ng kapangyarihan na mula sa itaas. And then, Jesus was referring to the power of the Holy Spirit that should work in them and through them. So, after that, mga kapatid, sumunod mga kapatid ang nagkaroon ng great revival, ang apostolic teaching revival ay pinuno halos ang Jerusalem. At hindi lang sa Jerusalem mga kapatid, ito'y kumalat, ginamit ng Panginoon si Apostol Pablo. At ito ay nakarating sa ibang lugar outside Jerusalem, maging sa iba't ibang lugar, even to Rome itself, nakarating ang salita ng Panginoon. But what happened, nung ito ay kumalat na, mayroong persecution, dahil may mga emperor. We know from history na ang Rome, even from the time of the Greek Empire, sila po ay mga pagans. They worship many gods. Maraming Diyos ang kanilang sinasamba. Even from the time of the Egyptians, kaya pinalaya ng Panginoon ang Israel from Egypt dahil marami silang mga sinasambang mga Diyos-Diyosan. Many gods and goddesses ang kanilang sinasamba. That's why dinidiin ng ating Panginoon when God gave the commandment to Moses in Deuteronomy chapter 6, Hear, O Israel, the Lord our God is one Lord, dahil ang bansang kanilang pinagmulan, ang Ehipto, ay sumasamba sa napakaraming Diyos. So, God, who is one, emphasized to His people, Israel, na ang Diyos ay isa lamang. There's not many gods. There's only one God who created everything. So after that, nung fast forward sa Book of Acts, nung dumami na ang mananampalataya at tinawag silang Christians, ito'y nakarating sa Rome, even into the palace, mayroong mga believers. Dahil doon nagkaroon ng threat ang empire, baka itong mga Christians, i-topple down nila ang government. They thought that it is against politics. It could be used para magamit sa politics. And so, because of that, because of insecurity, dahil dumami na ang mga followers, mga Christian followers, mga kapatid, nagkaroon ng persecution, pinaghuhuli, pinagpapatay ang mga Christians because their charges, they are teaching a different teaching than what they have taught in their temples. They are preaching with power. Sila nagtuturo kasama ang kapangyarihan, mga kapatid. And so, merong mga persecution in the time of Emperor Nero, AD 64. It was 6 years before the destruction of the Temple of Jerusalem. Itong si Nero, na napakabangis na emperor, ay pinaghuhuli ang mga Christians. Sinusunog niya. Ginawa niyang mga mitsa sa kanyang park, mga kapatid, mga kaibigan. What a horrible situation.
para sa mga Kristiyano. And yet, also encouragement sa atin mga kapatid na itong ating mga hinaharap ng mga pagsubok ay napakalayo kaysa sa mga nauna sa atin sa pananampalataya. Kung ating basahin ang aklat ng Hebrews chapter 11 sa end part, ang iba sa kanila ay pinaglalagari, binibigay doon sa mga nagugutom na leon. So, ganun po ang kanilang naranasan. And yet, they kept on serving the Lord till their death, mga kapatid. So, after Emperor Nero, ang nangyayari, mga kapatid, 257, they found out yung mga catacombs. Ang catacombs po ay mga libingan sa ilalim. Para siyang underground, mayroong pathway, mga kapatid. Along doon, mga kapatid, may mga libingan. They found out na napakaraming nilibing doon ng mga Christians sa mga catacombs in many areas. It is in the time of Roman Empire. And then Diocletian burns the Bibles in AD 303. So, gusto nilang i-wipe out ang katotohanan. Gusto nilang ubusin ang lahat ng copy ng Bible sa time na yon. Ngunit hindi pwedeng ilibing, hindi pwedeng itago ang katotohanan, mga kapatid. Ang katotohanan, especially, ito ay salita ng ating Panginoon. Ito ay manatili. Heaven and earth shall pass away. Jesus said, but my word shall never pass away. Hindi siya pwedeng alisin ni numan. Manatili ang salita ng ating Panginoon. So, ito po ang history kung paano, mga kapatid, nangyari ang downfall or decline ng Christendom, yung pagiging from the time of first church or early church sa first century, anong pinagdaanan nito, mga kapatid. So, sa AD 30 to 150, ito po ang pangyari. Somewhere in AD 30 or between AD 30 to 33, doon po nangyari, mga kapatid, ang birth of the church. Outpouring sa Day of Pentecost. Sumunod doon ang persecution. Ito ay mga key events na lang ating sinusundan, mga kapatid. Ang time ni Nero ay from 54 to 68. And then, but before that, AD 44 to 68, dyan din po pinagpapatay ang mga apostoles. Very horrible. Karumal-dumal po ang kanilang mga kamatayan, mga kapatid. To quote some of them, Saint Peter, mga kapatid, si Apostle Peter, ay pinako siyang pabaliktad, patiwarik. John Mark ay pinahila po sa kabayo sa Alexandria. Ang isang paa ay tinali sa isang kabayo, ang isang paa ay sa isang kabayo, at sa crossroad, pinatakbo ang dalawang kabayo, nahati ang katawan ni John Mark, mga kapatid. Marami pa sa mga apostoles ang pinagpapatay. Si James, siya po ang nauna. He was executed at pinugutan siya ng ulo at the time of Herod, mga kapatid. So, yun po ang kamatayan. Nangyari po yan 44 to 68 AD. And then 70 AD, destruction of Jerusalem. And then persecution, sumunod. Tuloy-tuloy, mga kapatid, ang persecution. Lahat ng mga Christians ay pinaghuhuli. Gustong ubusin sila, mga kapatid, ng empire. And then, AD 50 hanggang 300, lumitaw yung mga Gnosticism. Ang mga Gnostics, mga kapatid, ito po ay from the word Nostasia, Greek word, it speaks of knowledge. Na ang katuruang ito sa 1st century, mga kapatid, or 2nd century, ay nagsasabi na hindi lahat. Halimbawa, sa creation, isa sa mga example, mga kapatid, sa creation, ay hindi nila gaanong pinaniwalaan kung anong nakasulat sa Book of Genesis, paano ginawa ng Panginoon. So, it's knowledge. Maraming mga katuruan. Lumitaw yun, mga kapatid, ng mga beliefs sa 2nd century. And then, the Montanists also came up. And then, Tertullian, mga kapatid, si Tertullian, mga kapatid, ay
inintroduce niya ang bagong katuruan na naging daan, mga kapatid, doon sa teaching of Trinity. No? Later on, I think ma-discuss ito, mga kapatid. But nung inintroduce ni Tertullian, mga kapatid, yung bagong katuruan, mga kapatid, noong AD 56, meron isang taong si Sabellius na nag-resist sa katuruan na yan. And Sabellius stood up na meron lamang isang Diyos, hindi maraming persona. And because of that, sa history, si Sabellius, mga kapatid, he was excommunicated. Hindi niya siya binilang, mga kapatid. And later on, he was executed, mga kapatid. And then, AD 300 hanggang AD 400, tuloy-tuloy ang persecution, mga kapatid, sa mga Christians. And then, in AD 313 or AD 313, nagpalabas si Constantine ng Edict of Toleration. Ang ibig sabihin ng Edict of Toleration, pinayagan na ang mga Christians na mag-gather, na wala ng persecution, in which ito ay deception. No? Pwede na silang mag-gather doon sa mga temple, pinapagamit na. Ito po'y tinatawag na familiar sa history, mga kapatid, ay Edict of Milan, dahil doon ito ginawa itong Edict of Toleration, doon sa Milan ginawa, mga kapatid. So, ito po ay few years before nagkaroon ng Council of Nicaea. Ito pong Council of Nicaea ay doon po ang unang gathering ng mga leaders that time. Of course, merong mas nauna na gathering. Yun yung gathering ng mga leaders doon sa Jerusalem sa panahon ng ating Panginoon, the first early church, mga kapatid, kasama sila Peter. But this time, it was the leaders ng, particularly ang Roman Catholic, mga kapatid, itong sa Edict of Toleration. And then, nangyari po yan AD 313. Now, this is history. Pwede nyo i-research yan, mga kapatid. I am very bold and strong to stand dahil ang ating pinag-aralan ngayon, it is backed up with history, mga kapatid. And then, AD 325, doon po nangyari ang Council of Nicaea. Doon lumabas ang Nicene Creed, mga kapatid. Shorten ko, mga kapatid, doon din nireiterate at pinagtibay, mga kapatid, ang doctrine of Trinity. No? Doon sa AD 325, you can research yung Nicene Creed, and many people know that, mga kapatid, kung ano yung Nicene Creed na nirecite nila at binasa, inulit sa panahong yun, at hanggang sa ating kapanahunan ay nakarating yan, mga kapatid. And then, it went on. Yun ang mga event, AD 300 hanggang 400. Dahil ating pinag-aaralan ito, mga kapatid. Tuloy-tuloy ang persecution laban sa iglesia, mga kapatid. And then, dahil doon, gusto nilang takpan ang katotohanan, mga kapatid. There was much persecution na tinanggap ng mga early believers. Okay? Tandaan nyo, sa time ni Nero, pinaghuhuli sila, sinusunog, mga kapatid. Ginawang mitsa sa kanyang park. Ang iba pinaglalagari, mga kapatid. Oh, very horrible na mga kamatayan. So, AD 400 to 500, mga kapatid, na bumalik na naman sila sa heathen worship. Now, si Constantine, in AD 300 something, 325, siya po, mga kapatid, ay nag-declare, magpa-convert sa Christian. No? So, siya ang nag-convert. That's why, mayroong Edict of Toleration sa time ni Constantine na wala ng persecution. Dahil the more lang pinipersecute, the more na dumadami ang believers. So, here's the idea. Pinapagamit, magkaroon ng unity, magkaroon ng pagkakaisa ang mga pananampalataya. Dahil ang Rome sa time na yon ay they are serving, they know many gods. Marami silang mga images na sinasamba. Galing pa sa Greek mythology, down to Roman mythology, mga kapatid. Marami silang mga gods and goddesses. So this time, sa time ni Constantine, mga kapatid,
we will have a common ground. So yung mga kanilang mga statue, mga kapatid, na from Greek mythology, ang din na ipasa naging sa Roman mythology, mga kapatid, palitan natin ng mga biblical names. So nandun pa rin mga images, pero pinalitan na ng mga biblical names. So mayroon na ngayong paghalo, mga kapatid, ng katotohanan, something like biblical, and mixed with paganistic culture. And so, dahil doon, okay, karoon sila ng ganong sistema, it was accepted. And then, Christians are now free to worship doon sa mga temple. And then, nandun pa rin, hindi sinira, mga kapatid, nandun pa rin mga images. So, mayroon ng paghalo ngayon sa Christian teaching and then paganistic teaching. So, yun mga kapatid, ang nangyayari sa time na yun, 300 AD. 400, bumalik na mga kapatid yung heathen worship. Yung pagsamba sa iba't ibang gods and goddesses. May sacrifices. May culture sila, mga kapatid, in heathen culture na maging ang kanilang mga anak ay ino-offer nila, sinusunog. Marami silang mga kinikilalang mga Diyos-Diyosan. So, hanggang dumating ang 400 AD, na yun po ang downfall, mga kapatid, ng Roman Empire. Of course, nag-umpisa na sa history, AD 111, nagkaroon na ng downward path ang Roman Empire hanggang nagtapos siya officially in 400 AD, 410, something, mga kapatid, natapos ang empire. But, ang papacy, ang Pope ay na-establish in AD 461. And they called it the Vicar of Christ, ang kapalit, kahalil ni Kristo sa lupa. Yan ang paniniwala, mga kapatid, ng Roman Catholic. The Pope is the Vicar of Christ. And then they said, hear me, they said that the first Pope is Apostle Peter. Si Pedro, mga kapatid. My argument is this. Bakit na iba ang katuruan? Ang unang pangaral ni Apostol Pedro ay nagsabi, magsisi at magpabautismo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo sa ikapagpapatawad ng inyong kasalanan at tanggapin ang banal na Espiritu. Repent and be baptized, every one of you, in the name of the Lord Jesus Christ for the remission of sins, and ye shall receive the gift of the Holy Spirit. Kung ating tingnan, mga kapatid, ang teaching ng Apostle Pedro, very clear sa Book of Acts. And how come, nung dumating ang 325 Council of Nicaea, ay nagbago ang katuruan ito. Even sa ating kapanahonan ngayon. Sa ating mga nakikinig, mga kaibigan, I challenge you to research. When you shall know the truth shall make you free. Palayain tayo ng katotohanan, mga kapatid. Mahal tayo ng ating Panginoon. So, yun po, 400 to 500. And then, AD 500 to 1,500. That means 1,000 years. Tinawag po yan na Dark Ages. Tinawag yun na Dark Ages, mga kapatid, dahil wala ng apostolic, wala ng visible na mga Christian teachers. Wala ng mga preachers that time na nangangaral, mga kapatid, openly sa salita ng ating Panginoon. It's almost that the truth of the Word of God sa panahong yun, mga kapatid, ay naibaon. It seems like it was buried underground, mga kapatid. So sa time na in 500 sa history hanggang 1500 AD ay doon din po pinanganak si Muhammad, AD 570. So ang Islam or teaching of Islam ay it's somewhere in 570 AD. So later on na yun, mga kapatid, yung Islam. Then, sa time na yon, merong mga crusades, merong mga holy wars.
merong pakipaglaban, by force, mga kapatid. There is power struggle sa time na yun. The church and the state, mga kapatid, sa belief, mayroong struggle, mga kapatid. And then sa time na yun, mga kapatid, ay inintroduce din yung indulgences. You have to pay for prayer. Magbayad ka upang idalangin ang iyong mga mahal sa buhay. Sa time na yun, mga kapatid, it's between 500 to 1,500 BC. Kung mayroon tayong mga inintroduce sa time na yun, na kung mayroon tayong mga kamag-anak na gusto nating idalangin, magbayad ka para sa kanilang kaluluwa. So, it was introduced that time. It's called indulgences. So, yun po, mga kapatid. And then, paano nagkaroon ng Reformation? Hallelujah. This is exciting, mga kapatid. Paano tayo nagkaroon ng Reformation? Paano na ibalik? Yun po ang downward path ng katotohanan. But from 1,000 to 1,400 AD, salamat sa Panginoon, dahil meron ng dahan-dahan, mga kapatid, na sumisibol, mga kapatid, na katotohanan sa salita ng ating Panginoon. Now, kung ating tingnan, mga kapatid, ang Biblia sa panahong yon, first century, wala pang na-print, mga kapatid, na English. Ang original copy ng Bible is Hebrew and then Greek and Aramaic. Later on, nagkaroon ng Latin, mga kapatid, Latin Bible. So, paano ito makarating na hindi naman ito maunawaan ng mga hindi Latin-speaking people? So, in 1382, mga kapatid, merong na-produce na ang ginamit ay si John Wycliffe. Doon na una na i-print, mga kapatid, ang unang English Bible. So, na-i-translate na, no? Galing sa Hebrew, Aramaic, and then Greek, and then Latin. Dahil yun ang next from Latin speaking, mga kapatid. And then naging English in 1382. So, napakatagal na panahon, mga kapatid. Now, ang kasunod po, mga kapatid, AD 1400 hanggang AD 1500. May isang taong, mga kapatid, na si John Huss. Si John Huss, mga kapatid, ay isang priest. At meron siyang sincere heart. At nag-aral sa salita ng ating Panginoon. Sa history, he was martyred dahil sa kaniyang pagtuturo sa salita ng ating Panginoon. Si John Huss, siya po ang sa kanyang mga sulat, sa kanyang mga teaching, sa kanyang mga writings, siya po ang naging model or teacher, or I would say, siya ang naghanda ng daan kay Martin Luther na next sa kanyang generation, mga kapatid. At sa panahon yun, mga kapatid, ay nagkaroon po ng invention ng printing press. At ang unang printed material, mga kapatid, na pre-produce ay ang Biblia in 1455. So, salamat sa Panginoon na gumamit siya ng kapamaraanan. Dahil nung una, before printing press, mano-mano nilang sinusulat ang scripture. Kapag maging luma na, may mga scribes na sila ang official officers, mga kapatid. Sila ang officers. Sila lang ay kinasihan upang mayroong authority na mag-rewrite sa mga old manuscript para magkaroon sila ng bagong kopya. But in 1455, meron pong revolutionary na nangyari, na invento po ang printing press. At ang Biblia ngayon ay piniprint na at marami nang na-produce at marami ng taong pwedeng magbasa. So sa panahong ito, mga kapatid, marami nang may access at pwede nang magbasa sa Biblia. So, dahil doon, mga kapatid, sumunod ang period ng mga reformers, mga tao. Dahil pwede na, kumalat na, mga kapatid, ang Biblia. Kahit gusto nilang sunugin lahat sa history, mga kapatid, still, ito ay pinaghuhuli, pinagsusunog, mga kapatid, kung sino may kopya ng Biblia sa panahong yun. So, the following
generation sa time ni Martin Luther, yun yung mga Reformation, mga period of the Protestants. Tinawag yun na Protestants dahil they protested against the Roman Catholic. No? Na yun ang mas nauna, mga kapatid, sa kanilang teaching. But, babalikan natin, mga kapatid, ang Roman Catholicism ay nag-umpisa 325 AD, no? From the Council of Nicaea, Constantine, mga kapatid, ayon sa history. But ang original na teaching talaga, kung gusto nating kunin ang original pattern, it is in the book of Acts, 33 AD. Yun po ang original pattern ng church. Hindi po galing sa Milan or sa Europe or sa Rome, mga kapatid. Ang pattern ay galing po sa Jerusalem Church. Way back 33 AD. Yun yung original pattern, mga kapatid. So, pagdating ng taon na yun, 1500, 1600, mga kapatid, si Martin Luther, mga kapatid, na naging priest din, ay he was astounded, marveled sa mga writing ni John Huss. At dahil doon, mga kapatid, na-open ang kanyang puso, ang kanyang kaisipan, at yun ang nagbukas ng path upang sumulat siya ng 95 theses. So, period of the Reformation, Protestants, mga kapatid. And then the Anabaptist, 1525, Church of England, mga kapatid, John Calvin, 1536, John Knox. So, lumitaw na ang maraming mga reformers dahil marami nang nakakapagbasa ng Biblia, mga kapatid. Nakikita na nila ang katotohanan, mga kapatid. So, marami nang nag-search sa katotohanan. So, period of reformers. And then comes 1600s to 1700, nandun yung mga Baptist, First Baptist Church in England in 1612. Actually, somewhere in this time, na-print, mga kapatid, ang King James Bible, no? From Wycliffe version, and then hanggang 1600s, ay si King James, mga kapatid, ay nag-order na mag-print ng English Bible. Authorized, mga kapatid, sa panahong yon. So, in 1620, Pilgrims, and then Puritans, Quakers, Mennonites. So, marami po ang nag-rise up ng mga reformers, mga kapatid, groups na nakita nila na gusto lang sundin ang katotohanan, mga kapatid. And then, tuloy sa 1700s to 1800s, the Moravians, 1727, Jonathan Edwards, isang preacher, mga kapatid, lumitaw. George Whitefield, and then the Methodists na founded by John Wesley in 1784, mga kapatid. So, maraming sumunod, mga kapatid, ng mga early reformers in 16 to 1700s hanggang 800s. And then, Witness of the Spirit, Holiness, may mga missionaries sa panahong yon. Marami na kumalat, mga kapatid. And then, the circuit riders, and then, nauso na din sa panahong yon ang Sunday schools. Mayroon ng mga pagtuturo dahil available na ang Biblia, mayroon ng printing press, mga kapatid. Mayroon ng mga Sunday schools, may mga eskwelahan na tuwing Sunday, mga kapatid, studying the Word of God. And then in 1800s hanggang 1900s, mga kapatid, nauso naman yung mga camp meetings, may mga fellowship. Magkaroon sila ng mga tent meetings. And then nakilala sa panahon yun si Charles Finney, isang preacher, mga kapatid, powerful preacher in faith. And then Disciples of Christ, and then the Adventists ay lumitaw din sa panahon yun, the Adventists, in 1800s, between 1800s hanggang 1900s, mga kapatid. Charles Spurgeon, no? 1859, and then Dwight L. Moody, at marami pa sa kanyang books ay hanggang ngayon. At ilan sa kanyang books ay aking binabasa, mga kapatid. They were used of God as the early reformers, mga kapatid, hanggang before dumating ang 20th century. So, tingnan natin, mga kapatid, ngayon ang pangyayari doon sa 1900s, sa 20th century. Now, nung December, okay, fast forward na lang natin, mga kapatid, no?
Merong isang school na founded by Charles Parham na ang kanilang sistema sa pag-aaral ay walang ibang text, walang ibang reference, kundi ang Bible. So, nag-invite siya ng mga estudyante, kung sino mang gustong mag-aral ng Biblia, come. Hindi na nasabi mga kapatid na mayroong tuition fee. It's by faith. It's born out of burden, search, mga kapatid, sa katotohanan. So, they studied, and then, December 1900, mga kapatid, it's almost napunta sila, mga kapatid, doon sa Book of Acts. And then, nung patapos na ang year 1900, mga kapatid, going to 1901, nagkaroon sila ng search at pagbabasa. At napunta sila Book of Acts chapter 2 at lahat ay nagkaroon ng conclusion, nabasa nila na lahat ng mga apostoles, lahat ng mga believers ay nakatanggap sila ng Holy Spirit. At ang evidence na nakatanggap ng Holy Spirit, they speak in tongues as the Spirit gives them utterance. Nagsasalita sila ng iba't ibang wika kung ano ang pinapagsalita ng banal na Espiritu sa kanila. So, lahat sila nagkaroon ng conclusion. Ang sabi nila, kailangan ating maranasan ang karanasang ito. So, they prayed. Nagkaroon silang tinatawag. So, that December 31, mga kapatid, papunta sa New Year na yan to 1901 January, nagkaroon sila ng Watch Night prayer meeting. At doon sa Watch Night prayer meeting, dahil sa hunger. Alright. Si Charles Parham, mga kapatid, dumating galing sa mission trip. At merong isang babae doon na ang pangalan si Agnes Osman, mga kapatid. Kasama ng mga estudyante, mga kapatid. Aba nagpe-pray sila, binuhos ng Panginoon ang kanyang banal na espiritu. At doon ang rebirth ng baptism of the Holy Spirit na for thousands of years, no, hindi nakita, visible ng marami, mga kapatid. Yes, mayroong mga reformers, they were moved of the Spirit, but this time, mga kapatid, openly, binuhos ng Panginoon ang kanyang banal na espiritu sa isang gathering ng mga estudyante at mga dumalo sa pagtitipong iyon, mga kapatid. At kung ating basahin, kung ating alamin, mga kapatid, yung kanilang watch night prayer ay nanganganak ng tuloy-tuloy pa na pagtitipon at maraming pumupunta, mga kapatid, na mga tao upang makilahok, mga kapatid, doon sa nangyayari. Hanggang nag-spark, mga kapatid. Hanggang nagkaroon ng revival doon sa Azusa Street. At sa mga kapatiran, mga kapatid, nagbigay ako ng link doon sa ating GC, sa history, mga kapatid, na I encourage you, mga kapatid, panoorin po natin yan. Yan po ay history kung anong nangyari doon sa revival noong 1906 following 1901. From Topeka, Kansas, napunta doon, mga kapatid, sa Azusa Street. Yung pangyayari, mga kapatid. And so from Azusa Street, mga kapatid, so 1901, January, binuhos ng Panginoon muli ang kanyang banal na espiritu. Kung anong nangyari doon sa early church, AD 33, doon sa pagtitipon, binuhos niya muli doon sa pagtitipon, watch night gathering, sa mga estudyanteng gutom at uhaw sa katotohanan, mga kapatid. Oh, hallelujah. Jesus said, and the word of the Lord said, and it shall come to pass afterward that I will pour out my spirit upon all flesh. Ibubuhos ng Panginoon ang kanyang espiritu sa lahat, mga kapatid. So kahit kayo ngayon, kahit sino man ngayon nakikinig, mga kapatid, saan man tayo ngayon, pwede tayong punuin ng banal na espiritu, mga kapatid, kung meron tayong kagutuman at kauhawan sa salita ng ating Panginoon. Hallelujah. So from Topeka, Kansas, 1901, nangyari yon. And then comes Azusa Street Revival, mga kapatid. Na ang nanguna dito ay si John Seymour, mga kapatid. And then, nagkaroon sila ng gathering. And then, dahil doon, mga kapatid, maraming mga taong dumalo, mga kapatid. Ang revival ay hindi lang
mga araw, mga linggo. It lasted for years. Doon sa pangyayaring yun, mga kapatid. It sparked. At maraming pumupunta dahil sa pangyayaring yun. Sa history, mga kapatid, ang nangyari sa Azusa Street Revival, it is the greatest revival in the 20th century na nag-propel. Ito, mga kapatid, ang nag-drive na maraming mga missionaries mula sa panahon yon pupunta sa iba't ibang lugar, mga kapatid. And hear me, ito yung ginamit ng Panginoon. Ang ating balikan ang ating binasa na pinaka-key verse, mga kapatid. This gospel shall be preached from Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Before nagkaroon ng broadcast, nagkalat, mga kapatid, sa dulo ng bahagi ng mundo, mga kapatid, gumamit muna siya ng event, pangyayari, doon sa Azusa Street, doon sa Topeka, Kansas, upang magkaroon ng spark, apoy, mga kapatid, upang makarating ang salita ng Panginoon hanggang sa ating lugar. So kung ating tingnan, marami pong pinagdaanan itong Book of Acts chapter 1 verse 6 to 8 na sinabi niya ang salitang ito, ang mabuting balita. You shall be witnesses unto me in Jerusalem, Judea, Samaria, and unto the uttermost part of the earth. Pero ating nakita ngayon, mga kapatid, dumaan ito ng maraming persecution. Halos na maibaon ito, mga kapatid, ang katotohanan. Ngunit hindi pwedeng maibaon ng tuluyan ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon. Gumamit siya ng mga kapamaraanan na muling lumitaw, mga kapatid. In the end, ang salita ng Diyos ang siyang maghari, mga kapatid. Ang katotohanan ng salita ng ating Panginoon, siyang mangimbabaw. So from Azusa Street, 1914, mayroong formation of Pentecostal movement, 1914, mga kapatid. Ibig sabihin ng Pentecostalism are people who believe in outpouring of the Holy Spirit, from the word Pentecost, na doon mayroong event, mga kapatid, na very important sa araw ng Pentecostes na binuhos ng Diyos ang kanyang banal na espiritu, mga kapatid. At the same time, yun yung birth ng church. Hallelujah. So, 1940s, mga kapatid, meron ng mga instructions of the gift of the Spirit. Dito po ako magtapos, mga kapatid. Sa mga kapatiran na nakikinig ngayon, sa mga mananampalataya, hindi ganun ka dali lamang na nakarating sa atin ang katotohanan ng salita ng Panginoon. Maraming buhay na ibinuhis. Hundreds and even thousands of years. Dahil wala pang technology, mga kapatid. From laid back na kapamaraanan, sila yung mga naglalakad. Wala pang mga sasakyan, katulad sa ating kapanahonan. They travel on foot, on sheep. They wandered in the wilderness. Si Pablo, makita natin, mga kapatid, nagugutom siya. Minsan, wala siyang magamit na kasuotan. Kaya ang sabi niya, in fastings often, in perils, in hunger, in nakedness. Pero ang sabi ni Pablo, mga kapatid, ang sabi niya sa kanyang sulat, itong mga maliit lamang na mga kapagsubukan cannot be compared to the glory na hinanda ng Panginoon. Kapatid, gusto kong i-challenge ngayon ang bawat isa. Kung mayroon man tayong pagsubok, mga kapatid, na nasa ating daanan, hindi yan pwedeng i-compare sa kaluwalhatian na hinanda ng ating Panginoon para sa bawat isa. Hallelujah. Praise God. So, itong pinagdaanan, mga kapatid, ng salita ng ating Panginoon, I pray to the Lord na ito ay tutulong sa atin. Hallelujah. Upang mabuild pa ang ating pananampalataya. Maraming gustong takpan ito, mga kapatid. Ginamit ng kaaway upang takpan ang katotohanan. Ating ingatan ito, mga kapatid. At huwag lang sa ating sarili. By all means, ating ibahagi ang salita ng ating Panginoon.
Manalangin tayo mga kapatid na ang zeal, ang apoy ng Espiritu ng ating Panginoon ang siyang mangimbabaw sa ating paglilingkod. Na hindi lang tayo passive, we will pray to the Lord. Alam natin ngayon mga kapatid na marami ng pangyayari sa ating paligid. Hindi natin alam. Marami na ngayong naging casualty. Siguro marami tayong kakilala. Personally, no? My heart goes with those believers, apostolic people, na hindi din sila exempted. Hindi tayo exempted mga kapatid. Hindi natin alam kung kailan tayo kunin ng ating Panginoon. Kung sa anong kapamaraanan. May mga believers din na kinuha na dahil sa ating pandemic na ating naranasan ngayon. Hindi natin alam kung kailan ito magwakas. Pero alam natin mga kapatid, ang mundo ay may wakas. Ang buhay ay may wakas din. Ngunit merong buhay na walang hanggan na ipinaghanda ang ating Panginoon. Let not your heart be troubled. Ye believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I told you, I go to prepare a place for you. And if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also. So yun po ang ating pag-asa mga kapatid. This world is not our home. We are just passing through. Tayo ay mga strangers lang. Tayo ay mga lilipas lang mga kapatid sa mundong ito. Salamat sa ating Panginoon sa pagkakataon. Gamitin natin ang ating panahon habang nandito tayo mga kapatid. Atin itong ibigay sa ating Panginoon. Lord, I pray right now sa lahat ng aming mga taga-subaybay, Panginoon, mga kapatiran, mga kaibigan na nakikinig ngayon, Panginoon. I pray that you will bless them. You will reach to them right now, oh God. Dalangin ko, Panginoon, kung sino mang mayroong kapagsubukan, may challenge sa kanyang buhay, Panginoon, sa mga sandaling ito. Lord, nalalaman namin na ang aming mga nauuna sa pananampalataya, they faced persecution. They gave their life, oh God. They laid down their lives for the sake of the gospel. At aming nalaman, ito ay nakarating sa amin, Panginoon. The fulfillment of Acts chapter 1 verse 8. You shall be witnesses from Jerusalem, Judea, and unto Samaria, and even unto the uttermost part of the earth. Ay hindi lamang ito basta-basta na fulfill, Panginoon, sa saglit lamang. Ngunit ay dumaan ito, Panginoon, sa maraming challenges. And here comes in our time, Lord, nakarating sa amin. Dalangin po namin, Panginoon, na amin itong hawakan, Panginoon. Amin itong mahalin, ipamuhay, at ibahagi din po para sa iba. Dalangin ko, Diyos, ang mga nakikinig ngayon. I pray that you will bless them, you will touch them, oh God. Sino mang may karamdaman, Panginoon, by the touch of the Master's hand, Lord, abutin mo, Panginoon, ang aming mga kaibigan, mga kapatid ngayon na mayroong karamdaman, Panginoon. Heal them by your touch, Lord, by your stripes, by your wounds, O God. We are healed. Salamat po, Panginoon, maging ang salita mo na aming napag-aralan ngayon. Aming dalangin ito ay maiukit sa aming mga puso, Panginoon. Help us. Ito ay tutulong sa amin, Panginoon, to direct, to align us, upang magkaroon kami, Panginoon, ng mas maliwanag na kinabukasan. Oh God, we will value what we have. Oh God, salamat po sa iyong mga ginamit, Panginoon, upang ang salitang ito ay makarating sa amin. We thank you. We honor you, Lord. We bless you. In Jesus' name. Jesus' name. Amen. Amen. Salamat po, mga kapatid, sa ating pagmamahal sa salita ng Panginoon, sa ating paglilingkod. Naway, ingatan tayo ng ating Panginoon. Our prayers is for us to be safe, hindi lang physically, mga kapatid, but safe in our spirits,
emotionally, ingatan tayo ng ating Panginoon. Pagpalain ng Diyos ang ating bawat pamilya. God bless us, mga kapatid. Have a good night. Jesus. Amen. Amen. Ayaw yung bumati. Nag-end ka na? Alright. Thank you, Lord. Baka may nag-angry. I got it. Public yan. Public. Si Don Saison Korea. Kilala mo? Ano na, makakilala yun. What's nag-English?